Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Professor Malu Tiquia, isa pong political strategist ang ating makakasama. Prof, good morning po. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Hi, good morning Jade. Good morning Admar. Oh, mabuti si Admar bumalik na, malakas na, no? Opo. Magandang umaga sa inyo ng mga tagapakinig. Prof, unahin natin itong balita tungkol nga sa balak na impeachment complaint na ihain nga dyan sa Kongreso laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ho ba yung unang reaksyon po ninyo? Well, karapatan niya ng kung sino mang maghahain na parte kasi yan ng accountability, no? So nasa konstitusyon yan, at siguro ang kailangan natin tingnan ano yung articles na isasalang at kung yung proseso na sinabi ng Supreme Court ay masusunod. Pero sa inyong pananaw, gaano ho kalaki yung possibility o kataas yung posibilidad na matutuloy po itong impeachment proceedings dyan po sa Kongreso? Jade, medyo mahirap mong masabi yan kasi unang-una, ang partido ng Pangulo ang siyang majority dyan. No? Kung sa alam naman natin at nakita natin yan sa kasaysayan, ang impeachment ay numbers game. It's a very political process and it's a numbers game. So kung may mag-e-endorso, ako'y natutuwa na may mag-e-endorso kung yan i-schedule at bababa from the Speaker to the Committee on Rules at magkakaroon talaga ng tinatawag na hearing, tayo'y matutuwa. Pero hindi ako ganong ka-positive na yan ay may aangat sa Senado dahil nga sa kakulangan ng numero. Ngayon, yung mga nakita naman natin kung paano nangyari yung impeachment kay Vice President. So, sa tingin ko, yung pagbibigay ng proyekto, sa tingin ko, yung paglalagay ng mga benepisyo sa mga e-endorso o boboto ay isang bahagi ng realidad ng politika. Opo, nabanggit po ninyo yung possibility na yung impeachment proceedings or complaint against the Vice President ay possible bang matutuloy din at pwede rin bang sabay-sabay po yung ganon? Dalawang impeachment complaint laban po sa dalawang leader ng bansa. Well, may sa tingin ko yung mga hindi nakasulong ng impeachment nung huli at sinabi ng Korte Suprema na Pebrero 6 ang dapat tingnan natin, sa tingin ko magfa-file yun. At nakita naman natin yung ingay nila na gusto nilang ma-file. Kahit lumang charges, gusto nilang ma-file. Hindi ko alam kung paano nila bubuuin yung impeachment na yon, dahil iba na ngayon ang terrain. Ang terrain ngayon from 2023 to 2025 may 1.5 trillion na insertion diversion na ginawa sa budget. Samantalang yung kay BP Sara, kung yun lamang 125 at 500 OVP at DepEd, yun ay nangyari ng 2023 hanggang 2024. So isang taon lamang at na-review na yan ng COA. So hindi natin alam kung yung ihahain nila ay kahalintulad nung hinain nila previously. Opo. Pero ngayon, Jade, isingit ko lang, Jade, yes, doon sa tanong mo na pwede ba yung sabay? Medyo hindi ko nagugustuhan yung pagsasabayin kasi napaka unstable ng ating political pag nagganon. Parehong matataas na pinuno ng ating bansa masasubject sa impeachment. Pero kung yun ang hamon ng panahon, at sana lamang kayanin ng sistema natin, ng political system natin, wala tayong magagawa doon dahil yun ay karapatan ng kung sino man, mamamayan o miyembro ng Kongreso na maghain noon. Opo. Ngayong taon ba, Prof, ano ho ba ang nakikita po ninyo? Possible po bang magiging crucial po yung taong ito para sa administrasyon, na particular na sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.?
Jade, maganda yung tanong mo, no? Ang 2026 ay Year of the Fiery Horse. Parang tayo ay January 12 pa lamang, 12 araw, pero ang dami nang nangyayari, no? Sa tingin ko, ang 2026 ay turning point ng administrasyon na ito. Bakit? Kasi kailangang seryosohin ng administrasyon na ito at magpakatotoo na yung cleanest budget sa implementation at the executive level ay talagang cleanest rin ang rollout. Kasi iba yung cleanest sa papel at iba yung pambubudol na gagawin na naman sa rolling out. Opo, cleanest. Pero may mga nagdududa. Prof, may naghain na nga ng petisyon o reklamo sa Supreme Court sa mga na dapat alisin po yung unprogrammed funds doon sa budget natin. Ako, alam mo Jade, ako sinususugan ko yung effort ni Congressman Erice dahil ang program wala yung pondo at kung kailangan magkaroon ng pondo at saka mo lalagyan at saka mo i-implement. Nakita naman natin ang nangyari noong 2025 na yung pondo hinanap at kinuha sa ibang mga sa ibang mga pondo na special fund, no? Katulad ng PhilHealth, ng PDIC, hindi mo maintindihan nga kung saan ginamit dahil hindi naman sinasabi kung saan ginamit. Pero ang program fund, nagsimula yan nung panahon ni Presidente Cory, napakaliit lamang noon. At that time, parang mga nasa 3% pa lang noon, no? Pero kaya yun linagay is kung tumaas ang revenue, mapopondohan yung activity yon. So discretionary talaga ang program fund. So technically, kung walang certification from the treasurer na may pondo, hindi ko maintindihan kung paano nagalaw at napondohan yung lahat na listahan nandun, no? Ang ginawa nga, naghanap sila ng pondo. Yung unprogrammed fund, kung titingnan mo kasi ang budget natin ngayon, 6.7, 6.8 trillion. Ang ating revenue ay nasa 5.2 trillion lamang. So kulang na kulang. So ang ginagawa nila, uutang. Sa ordinaryong Pilipinong may bahay, kung kapos ka sa pondo, tayo ay bumabaluktot sa kumot at nagtsatsaga at kung hindi, naghahanap ng ibang trabaho pa, parang 2-3 trabaho para lang mapunan ang pondo ng pamilya. Pero dito sa atin, sa gobyerno, parang sige lang ng sige. Ang sabi nga noong signing, fiscal discipline daw, fiscal space. Paano magiging fiscal discipline yon kung ang expenditure mo ay mas malaki kisa sa kita ng gobyerno? So dapat ang pukpukin ng gobyerno, pataasin ang kita. Hindi dahil may kakulangan, umutang. Ang utang natin nasa 17 trillion na, no? Palaki ng palaki. Kung ganun lamang ang economic math nitong administration na ito, pagdating mo ng 2028, lubog tayo sa utang at napakahirap dun sa susunod kung paano popondohan yan. Yun nga yung parati kong sinasabi, ang presidente ay hindi lamang for 6 years. Dapat iniisip yung continuity. Di ba yan yung nagsimula tayo sa unity, continuity of what the previous administration has done and adding on. Itong atin, 3 taon na tayo, hindi walang continuity tayo nakikita, sige lang ng sige ng paggamit ng pondo ng bayan. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Prof, dugtong ko lang doon sa crucial year nga itong 2026. Sa tingin mo, nauubusan na ba ng naratibo laban sa mga, itong pamahalaan natin, ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang kanyang mga kasamahan, naratibo laban po doon sa mga kritiko po nila at possible pag naubos na, yan na po yung magiging crucial at magiging delikado po ba ang kanyang political landscape, capital po nito? Well, Jade, sa tingin ko nauubusan na. Pumasok ba naman si Chucky sa presidential messaging? Yan ang hindi ko maintindihan. Kung meron kang spokesperson na gano'n, ang default tira lang ng tira kay Vice Presidente Duterte,
At walang komentaryo sa programa. Walang komentaryo sa programa, sa project, sa activities. At nung nagkaroon sila, inattempt nila nitong unang linggo ng Enero, nakita mo na halos natunga nga sila nung tinanong ng Malacanang Press yung paggamit dun sa PhilHealth. Pasahan sila. So makikita mo na may problema talaga sa kabinete at may problema talaga sa communication na ginagawa sa taong bayan. Kung tatanungin mo nga ang taong bayan, what stands out sa projects ng presidente, napakaliit yung mga talagang proyekto at ang malaki ay ayuda at saka yung flood control projects. Prof, magandang umaga. Si Admar po ito. Dito lang ako sa resulta po ng inyo pong survey sa Publicus Asia, itong pahayag, no? December 7 to 10 sa 1,500 na mga respondents, no? Kung saan dito sa approval rating ng Pangulong Bongbong Marcos, bumaba ito compared noong third quarter, no? Bumaba sa last quarter from 27 naging 24. Same pa rin yung undecided. Habang yung disapproval naman, ito tumaas pa from 47 to 51. So yung net approval nito nasa negative 27. Ano po yung ikinahatak po o bakit po? Ano kaya yung humatak pang lalo dito po sa grado o sa approval rating po ng Pangulo po, Prof? At yung pinapakita mong numero, yan ay overall performance ng kabinete. Meron kaming approval rating at trust rating ng Pangulo mismo. So dito sa tanong mo, nanggaling yan sa mataas na rin nasa 40s na, no? Ibig sabihin lamang nung period na yan, which is last quarter, October, November, December, nakita at hinusgahan ng taong bayan na hindi nagugustuhan ang kabuuang pagtatrabaho ng kabinete. Hindi nila nagugustuhan yung pag-handle dun sa problema, whether economic or flood control. Hindi nila, again, babalik ako dun sa issue ko na sinabi ko since day one. Hindi nila nararamdaman ang administrasyon for you to get that big 51% for the performance of the cabinet. Opo. And dito po sa, nabanggit nyo nga po, yun pala ay sa gabinete, no? Pero kapansin-pansin po, dito rin po sa inyo pong survey po, ma'am, mga nakatatanda o mga baby boomers na lamang po ang nakalalamang si Marcos Jr. Pinanganak 1946 to 1964, mataas yung kanyang approval and trust rating kumpara sa Vice Presidente at sa iba pang mga opisyal ng ating gobyerno. Pero the rest, like kagaya po dito sa Gen X, mga tito-tita, mga millennials at mga Generation Z, dito po nangungulelat sa survey po ninyo, Prof. Malu. Admar, salamat at sa tingin ko ikaw lang sa mga nagtanong sa aking project team leader si Erica Estrabo. Inumpisahan namin itong generational reading itong fourth quarter. Bakit namin inumpisahan? Kasi gusto namin i-track ano ba ang behavior ng Generation Z. Kung titingnan nyo nung 2025 election, ang Generation Z ay nasa 60 million. Nasa 60 million, no? So kailangang malaman natin since sila yung bagong lakas sa pagboto or the new voters, dala-dala niyan ang pagbabago, dala-dala niyan ang pag-iiba ng sistema. So dito tama yung sinabi mo, yung senior citizens, kilala nila ang Marcos. Marcos Senior pa nga yan So yan yung bumubuo ng loyalist. Karamihan ng mga loyalist nandiyan na sa mga edad na yan. At yung baby boomers ay yun cohort ng presidente. So makikita mo yung epekto ng Marcos brand diyan sa generational reading na yan. Pero yung naabutan ng martial law, yun lumaki under martial law. Yan yung Generation X at yung mga baguhan
na hindi naman na-experience ang Marcos, bagkus nababasa lamang nila sa libro, iyaan yung millennials at yung Generation C. Siya yung ang unang pagboto nila noong 2025. So yung makikita mo paglayo sa panahon ng tatay niya, nawawalan ng visa o brand saliency yung brand na Marcos. Pagbago ng muka ng botante, kasi kung titingnan mo, ang difference namin sa ibang survey firms, kami, registered voters ang aming respondents. Siguro yun ang kailangang i-emphasize kasi yung iba, likely voters. Kami talagang registered voters ang tinatrack namin. At makikita mo pagdating dun sa Generation C, wala na talagang saliency yung brand na Marcos. At yan, humuhusga based sa naratibo ngayon, which is the flood control projects and the corruption. Opo, and nabanggit mo nga yung flood control projects na issue. Lagi pong ipinagmamalaki ng Malacanang, ng Palasyo, yung ginagawang trabaho daw ng Pangulo sa paglaban dito sa korupsyon. Bakit hindi kaya nagkaroon ng pagsigla ng kanyang grado ng Pangulo na mayat maya pinagmamalaki ito, Prof? Alam mo, Admar, yung naratibong ganyan is pambubudol. Kasi kung talagang nagtrabaho siya, di ba, ang pagkasabi, siya lamang ang Pangulo na tiningnan itong korupsyon, mali naman yan. Si Presidente Aquino, tumakbo yan, anti-corruption no? So yung pambubudol na ginagawa, inaangat at pinapakita na wala akong kasalanan dyan. Ang una kong tanong dyan, bakit hindi nyo sinama ang Ilocos Norte? Bakit hindi nyo sinama ang Leyte? 'Di ba? Dapat 'yun sinama nila kasi hanggang ngayon, pang ilan na ba? 205 days since he said mahiya naman kayo. Hanggang ngayon, wala kang naririnig sa Ilocos Norte. At yung Ilocos Norte, unti-unting lumalabas dahil na rin sa mga pagtatrabaho ng mga people's organization na sinasabi, may maling nangyari. So kung ang Ilocos Norte ay hindi sinama at ang Leyte ay hindi sinama at sa ICI, in-interview yung dalawa na naka-executive session, paano huhusgahan ng taong bayan na ikaw ay malinis, na ikaw ay talagang sincere sa iyong anti-corruption drive? Hindi lang naman flood control yan Naandyan ang sugar importation, naandyan ang smuggling, yung rice, no? Nagtataka tayo bakit hindi bumababa ang presyo ng rice. At marami pang iba. So, para mo pagsigawan sa buong bayan na anti-corruption si Marcos Jr., yan ay isang malaking pagsisinungaling. Kasi parte ng brand na Marcos ay ang issue ng korupsyon. Parte ng brand na Marcos ay ang mga illegal wealth. Parte ng brand na Marcos ay ang hindi pagbabayad ng estate tax. 'Di ba? So yan yung kabuuan para mo ibahin yung naratibo dahil lamang kailangan mong depensahan ang nakaupo. Medyo may problema ako diyan dahil hindi naman yan totoo. Kung ako ang tatanungin sana, ang suggestion ko, binuksan ang Ilocos Norte at ang Leyte. At makikita natin, wala ba talagang pinapanigan? Dati po, bihira lang makapanayam. Mismong nagpa-public speech ang Pangulo. Ngayon, siya na ang nag-aanunsyo. Hindi po ba nakatulong ito sa kanya? Nag-aanunsyo siya sa mga benepisyo, sa kung ano pang mga public announcement, mga ginagawa ng gobyerno. Prof, kumbaga, hindi na yata niya need ng tagapagsalita kasi siya na yung nagsasalita maya't maya po. Alam mo, Admar, ang ginagawa kasi nila, ang Pangulo ang nagsasalita ng programa, yung kanyang spokesman ang tumitira ng politika. Clear yan. Yung isa may linya, aangat dyan sa stage, at ang kumbaga, kahit nga nakapikit ang mata mo, maririnig mo, alam mo na kung yung default answer, no? Mali yung ginagawa sa Pangulo dahil may cabinet ka 'Di ba? Yung mga ina-announce niya, existing projects yan, existing programs. Bakit siya ang nag-a-announce?
Unang-una, nag-a-announce siya para ipakita may ginagawa. Pangalawa, para masabi may programa. Pangatlo, para sa kanya nakatuon yung positive na governance angle, inaalis niya sa mga kalihim, sa kabinete, yung karapatan na magsabi, ito yung programa, ito ang gagawin namin, ito yung update. Hindi mo ba napupuna in the past 3 years? Bihira ang cabinet secretary nagsasalita. Hindi ko alam kung yan estratehiya o yan ay talagang sinabi na ako lamang ang mag-promote ng mga projects. Pero parang minamaliit mo ang Pangulo. Ang Pangulo should stay above all this execution and deal with the broader governance issues. Kasi kaya nila siguro ginagawang siya ang nagsasalita dahil itong si spokesperson hindi naman pwede magsalita ng program dahil hindi na sanay ang tao na pag tumayo siya dyan ay programa ang sinasabi. No? So may positive spin, si Pangulo yan, at may negative at direct hit, ito naman si spokesperson. Ako sana, dito sa susunod na taon, makita talaga ang kabinete na nagsasalita per program. Kung kunyari, ikaw yung kabinete sa health at hindi mo alam kung bakit tumaas ang MAIP, o ikaw yung sa DSWD at sabihin, paano ba itong AIX? Paano natin gagawin? Those are the two ayuda programs that were increased tremendously. Baka magkamali ka pa. So yung iba, pinapabayaan na lang. Wala pa tayong naririnig kay Secretary Angara. I mean, for you to receive 1.7 trillion for DepEd, the highest allocation in the history. Wala kang naririnig kung paano gagawin, kung paano i-roll out. So sa tingin ko ito talagang plinano na pag may governance angle, si Presidente, pag titira ng politika at magagamit sa politika, yang si Undersecretary. Opo, gaano po kalaki yung tulong ng sa communication po ng Pangulo? Compare natin sa mga nakalipas din na administration po, Prof. Sa tingin ko negative 'yan. Bakit negative? Kasi tiningnan namin yung third quarter to fourth quarter Yung pag-aanunsyo niya, nangyari yan nung itong kalimitan itong fourth quarter. So dapat positive pero nakikita ng tao na ginagawa lang niya ito para may masabing may ginawa. I mean for him to be announcing magpa-file ng kaso by December 15, may makakasuhan, hindi maganda ang Pasko ng mga makakasuhan. Anong realidad? May nangyari ba? Tapos ngayon nagba-backtrack sila na sinasabi gusto nila foolproof yung pagpa-file, no? Nag-iba na nga ang naratibo 'di ba? Yung supposedly isa sa mga witness nag-iiba ang naratibo. So saan tayo pupulutin ito? Po, sa tingin niyo po, ma'am, dito po sa issue sana sa paglaban sa korupsyon, makakabawi sana ang presidente po kung naging patas at talagang may direksyon po at kumbaga lahat ng aspeto, or tingin niyo po mahahagip din siya kaya magiging alanganin din yung kanyang rating po rito? Siguro, Admar, kailangan kasi magpakatotoo ka Ikaw ang pumirma ng budget. Ikaw ang nag-issue ng pag-release. Discretionary yan ng presidente. The moment mapirmahan ng budget, executive na. Executive na ang naglararga ng budget. So, sa tingin ko, kaya kailangan niyang kaagad maglabas ng 12 kontratista at maglabas ng ilang mga pangalan ng politiko is to divert. No? Klarado naman yun, dinadivert niya para hindi mauwi sa kanya. Pero ang tao, tanong ng tanong. No? May lumabas dyan na may pondo na dinideliver sa ES at SAP. Apart from the usual denial, pakitaan nyo ng dokumento, di ba? May nagsabi dyan na ang biggest ghost projects nasa Ilocos Norte. Wala man silang denial. Sinabi doon na ang number one kontratista, yung kandidato nila na ngayon ay naging mayor.
Oh, wala naman silang pinapakitang dokumento. Kaya dun sa labanan ng korupsyon, napakahirap na hindi mo isama ang sarili mo diyan kasi sa'yo nang galing yung budget. Ikaw ang nag-order ng release kasi discretionary nga yung program at ang presidente lamang ang pwede mag-release, no? Yung order na mag-release ng notice of cash allocation at saka SARO, order na tatanggap ng DBM sa Pangulo. So, hindi ko maintindihan kung bakit dun sa una pa namin nilang pagkumpas, talagang dinivert na sa kanya. So, kaya nga ang naging problema noon, who suggested the Mahiya Ka Naman campaign? Kasi nagsimula yan ng SONA na kailangan yan lagyan ng laman. At kaya nagkaroon siya ng press briefing tungkol dun sa top 15 contractors. And the list is not true. He has to provide, yun nga yung importansya nung Yusek Cabral kasi siya ang may alam. Yung proponent hanggang ngayon, ang Little Committee hindi natin nakikita. Tayo nasa GAA 2026, no? So ang daming hindi natahi ng maayos na mahirap mong sabihin na wala akong alam diyan. Opo, yung Mahiya Ka Naman, sa tingin nyo po, yung Mahiya Ka Naman na campaign, tingin nyo po, parang kinopya ito, ginaya, kumuha sila ng inspirasyon sa nakalipas na administrasyon. Kasi bawat pananalita ng Pangulong Duterte during that time, kumbaga meron talagang command, may epekto sa taong bayan po at maging doon sa mga kriminal every now and then. Pag nagkaroon sila ng campaign, isa sa mga sikat niya na campaign, yung during holiday season na binalaan pa niya yung mga kriminal na hindi magiging merry ang Pasko. Yung mga ganito at hindi ito first time sa kanya, siguro first time ito sa iba na isang presidente na ganito, pero sa Davao City, nung siya pa ang mayor, ganito na yung naririnig ng mga tao at alam nila na tototohanin talaga ng dating Pangulo. Oo, Admar. Ako'y nag-agree dyan sa iyong pananaw na yan dahil nakita naman natin yung nung binanggit na hindi masaya ang Pasko ninyo, brings to mind really that first political ad that was shown on December 24, 2015, no, na nakita natin na sinabi nga yung itong mga taong ito drurugista, corrupt, bilang na ang araw nyo. Kumukuha sila sa pahina ng Duterte. Bakit? Kasi alam nila na kailangan nilang kumuha ng base ni Duterte. Ang problema diyan sa kung sino man yung nagde-design ng communication na yan, hindi mo pwedeng kunan ng Opo. Na-mute po ata kayo, Prof. Malu. Okay, yusin lang natin yung communication natin with Prof. Malu. No? Ang pinag-uusapan pa rin po natin ay ito pong ratings po ng kasalukuyang administrasyon. Yung kanina pong naibahagi natin kanina ay sa kabuuan ng gabinete, no? Overall performance ng gabinete po ng Marcos administration. Prof. Malu, dito na lang po ako sa pinakahuling tanong ko po, no? Mataas po ang approval and trust rating ni Vice President Sara Duterte kumpara sa lahat ng mga matataas na opisyal, and hindi lang po sa inyong survey, pati rin po sa ibang survey. Pero marami pong mga nagsasabi, bakit daw mataas ang rating ni Vice President Sara na wala naman daw ginagawa? Yung mga nagsasabing ganyan, hindi nila alam ang role ng Vice Presidente. No? Walang ginagawa, pero makita mo yung kanyang end of the year report, marami siya nagawa. Bakit? Siguro tingnan natin hindi dun sa actual na numero pero dun sa trend. Bakit yung trend mataas ang approval at trust niya? Simple, hindi siya involved sa flood control projects, number one. Pangalawa, yung paulit-ulit na 125 at 500 million,
ang mga tao naniniwala na ang COA nag-decide doon. Okay? So tapos na 'yon. Pangatlo, ang napakahalaga na konektado rin doon sa tanong mo kanina ay dahil sa ginawa kay Presidente Digong. Si Presidente Digong sinurrender nila sa ICC. Sinorender. Hindi ako naniniwala na yung mga dokumento, nakita naman natin sa hearing, no? Sinorender nila. So naandun yung tao, mahigit na 10 buwan na, no? Doon nagpasko. May epekto yon dahil ang base ng Duterte, ang tawag ko nga dyan, the enduring Duterte base, ay buo pa. Yung mga nagsasabi na humihina, na wala na yan, na ganito, ganyan. Sa tingin ko, hindi nila alam. Mag-aral muna sila ng analytics ng numero. Kasi yung mga numerong yon, makikita rin yan dyan sa survey ng tatlong survey firms. Ang Visayas at Mindanao, ang Mindanao talagang baluarte. At nakita natin yan noong 2025. Ang Western Visayas, ang Cebu, Central Visayas rather, Duterte. So makikita natin na sa Luzon lang nagpipik ng ilan. Definitely sa Ilocos Norte maganda natin tingnan kasi may isa kami dyan data, sino yung pro-administration, ikaw ba pro-administration na o opposition ka, nagsishift at dumadami ang undecided. So itong 2026, maraming titingin sa mga taong mamumuno, pero ang nasa back ng isipan ng tao, nasa likod ng isipan ng tao, ay sino ang hindi corrupt. No? Una, sino ang magpapakatotoo na may gagawin. Okay? At pangatlo, sino ang tapat sa bayan? Alam mo yung trust, yung pagtitiwala, napakahalaga yan. Yan ang pinakamahalagang metric sa lahat ng politiko. Kung wala kang trust, napakahina ng iyong pangalan or brand at napakahinang i-convert yan sa boto. Opo, huli na lang po talaga, Prof, no? Kasi meron lang ako nabasa dito sa social media. Kakapost lang ito sa page ng Luminous ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Meron isang memorandum dito, ang DepEd. Di ko lang alam kung verified to. Pero if in case po na ganito yung nagiging lalo na sa usapin ng communication po, na parang inabisuhan ang lahat ng mga DepEd Regional School Divisions at mga attached agency na i-repost sa kanila mga social media accounts ang mga announcements at mga activities na ipinapublish ng Presidente at ng Presidential Communications Office. Pag mga ganito na po yung mga utos, may na talaga? Kumbaga parang nawawala, kahit na mismo yung mga taga-gobyerno, nawawala na ng tiwala, hindi appealing sa kanila yung hakbang ng gobyerno. Kasi matatandaan ko, itong mga social media sites ng bawat ahensya ng gobyerno sa nakalipas na administration at bago pa yung nakalipas na administration, nag-boom ito panahon ng Duterte administration. Tumaas yung engagement. Ngayon, biglang tumamlay na kailangan pa yung ganito. Ito ba may masamang palatandaan po pag mga ganito na po yung utos, Prof, in terms sa communications po? No, at masama na yan, no? Kasi unang-una may budget para sa communication. Kung susumahin mo yung budget ng buong bureaucracia, napakalaki niyan. Apart nung sa PCO. Pangalawa, meron silang mga kaalyado, yung tumitira nga kay Vice Presidente na private company na pwedeng mag-post at mag-amplify ng mga ginagawa ng gobyerno. Siguro ang pinakamahalaga sa messaging, kung ang ginagawa ng gobyerno ay hindi totoo, paano mo matutulak ang bürokrasya na itulak ito? Kung ang ginagawa ay may problema at alam siyempre yan ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, may problema ito. Para mo utusan ang DepEd, generic staff, na sabihin kung ano man yung galing sa Malacanang, i-push. Lalo magre-rebelde yan kasi DepEd sila eh.
At most siguro itulong nila ang pag-push ng DepEd narratives, no? So sa tingin ko 'yan nagpapakatotohanan lamang na hindi sila na-amplify at hindi sila na-viral sa social media world, no? Ang social media very critical 'yan, very harsh. Kasi kung hindi totoo, immediately at yun ang pumapalo sa PCO. Ang PCO merong structure yan ng news distribution. 'Di ba? Merong nagsusulat ang PNA at meron distribution. So para mag-issue ng ganitong kung totoo man 'yan, medyo may problema sila. Alright. Prof, siguro huling mensahe po ninyo at paalala sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Salamat, Admar. Jade, salamat, no? Siguro po ang napakahalaga, patuloy po tayong makinig at subaybayan ang mga mangyayari at nangyari, no? Ang mga mangyayari, papalapit tayo ng papalapit sa Pebrero 6, no? Tingnan po natin at magsubaybay at tumindig at magsalita. Kasi itong panahon na ito napaka-critical para sa ating demokrasya.